Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Ruel Yuong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating pong pinag-usapan o napag-usapan na ay wag niyo po niyong maituring sa legal opinion pagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong compelling issues, pinaka-the best na ang magkonsulta kayo sa inyong lawyer. Alright? Maraming salamat. Pakiusap din po no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe. If you find our videos, ang channel po natin informative o helpful po, no? Kanay as you a favor, pakiclick po yung subscribe and share and like buttons po natin. Upang sa ganon ay mapalawig pa natin ang ating adikain, ma-share out natin, mapalawak natin ang legal na impormasyon na kaalaman sa ating mga kababayan, saan man po sila o kayo naroroon. No? Kasi ang ating pinag-usapan dito, di ba, ay may kinalaman no sa mga sitwasyon na nakikinig ngayon, kung hindi man sa oras nito, baka sa in the future no pag sila ay makapag-access sa video nito, at malaking bagay din para sa kanila. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. All right? Okay. Let's now proceed no dito sa ating video nito. Ang ating pong sasagutin ngayon, no, may kinalaman po ito sa sulat po sa atin ni si Angelito Hinon, no? If that is what I gathered from his username. May sulat siya sa atin, no? Sabi niya dito, "Good morning sir, tanong ko lang, yung CLOA o EP title na hawak po namin, bagong issue sa amin ng DAR nung last year lang, 2024. Pero po galing ito sa cancellation ng dating owner po noong 2014. Ito issue ng DAR. Ginawa ng hatian sa dalawa ang property. Yung 2014 po na duration period, pasok na po sa 10 years period. Pwede bang ibenta? Kasi makukulit ang kapatid ko eh. Salamat po." Alright. Well, yung 10 years na holding period no na kung saan ay pinagbabawal ang disposal ng CLOA title no within the 10 years holding period. Ang reckoning po nito ay tandaan po natin no. This is based on the date of the issuance of the CLOA and the actual possession of their beneficiary. So dalawa po 'yon, okay? So in this particular case, okay, na-issuehan kayo ng bagong CLOA, okay? This came from the old or canceled CLOA noong 2014, okay? So panibagong CLOA mayroon kayo. So ang reckoning period ng 10 years ay dito sa 2024 na ka-issue lang sa inyo. Hindi ito magiging retroactive na ibabase ito doon sa lumang CLOA, okay? Yun po ang patakaran no sa pananaw po ng ating channel. Kasi ano bang rationale ng CLOA, okay? Na kung saan ay merong pinagbabawal no ang paglipat nito, pag-dispose nito, pagsanla no, pagbenta nito sa loob ng 10 years na holding period. At ito po ang tandaan ninyo, bago kayo magbenta, lagi nating sinasabi, magsanla no ng isang CLOA property o bago nyo bilhin yan, ay mas mabuti na makipag-ugnayan muna kayo sa DAR at alamin ninyo ang status ng nasabing lupa, at kinakailangan din na kumuha kayo ng prior DAR clearance no, upang sa ganon ay doon pa lang malalaman na ninyo kung ano bang status ng lupang iyan at kung magpapatuloy ba kayo o hindi sa inyong transaksyon. So yan po ang inyong tatandaan ha. So yan ang pananaw natin dito sa tanong ni Angelito Hinon ay sakop pa rin kayo. Okay? So tandaan po natin. Ayon po sa ating Comprehensive Agrarian Reform Law, no, yung CARP o CARP kung tawagin natin, ang anumang paglabag o violation sa terms and condition po ng CLOA, no, ay ito po ay grounds for the cancellation of the CLOA certificate, no. So sana maliwanag sa inyo ang patakarang ito, kasi kung hindi
hindi po nyo nasunod o sino mang CLOA holder na hindi po sinusunod ang patakarang ito, ito ay maaring magresulta sa cancellation ng inyong CLOA certificate. Okay? So lamang na kayo, no? Pag may alam kayo sa batas. Maraming salamat.